So for today's video nga mga mima, ayan, hala, sige, murag, lioness ang ating buhok. Ayan nga, at maglilinis tayo ng kaunti dito sa ating kusina. So ayan na nga ang aming rep, charan, di ba, tubig lang ang laman. Ay talagang ganun talaga ang buhay. So hayaan nyo na nga mga mima, ang importante, hindi naman halata at matangkad naman sa akin yung rep namin, mukhang may laman. So ayan na nga mga mima, hindi na ito nakakatikim ng matinding linisan. So ayan na nga, and maglilinis muna tayo ngayon ng aming mahiwagang ref. So before tayo mag-start, ayan, aasikasuhin muna natin ang bibihan. Dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon mga mima, ay siya, talagang hindi pwedeng hindi inom ng tubig itong bibihan na to. Kailangan painumin natin palagi ng tubig ang ating mga bebe at baka ma-dehydrate. Kaya kahit tayong mga ina ay sobrang busy dito sa ating pamamahay, ay kailangan wag na wag natin kakalimutan yung ating mga bebe. Lalo nga sa panahon ngayon, sobrang init and hindi siya maganda sa katawan ng mga bata pag nakukulangan sa tubig. So ayan na nga mga mima, habang ako'y naglilinis, ay abay, kwekwentuhan ko na lang kayo ng pangmalakasang kwento kung bakit ako umuwi ng Pilipinas from Taiwan. So ayan na nga mga mima, 8 years na nga ako sa Taiwan, and ayan, nakapag-decide ang mima nyo na umuwi na nga lang ng Pilipinas kasi nga ako'y tumatanda na, ay wala pa akong anak. So 27 years old ako nung nagpakasal kami ng josawa ko, and ayun, LDR kami for 4 years. Gawa nga ng mga mima is pandemic noon, and bawal umuwi, bawal magbakasyon. Kasi kung pipilitin mo magbakasyon, ay talaga hindi ka na talaga makakabalik doon. So ayun, nung nag 32 years old na ako, ay aba, nag-decide na ang mima nyo na umuwi na at tuyong-tuyo na talaga ang Pasig River. Char! So yun na nga mga mima, may ibang rason bakit ako umuwi, pero ang main reason talaga is syempre gusto ng asawa ko na magkaroon din ng sariling pamilya. Kahit minsan iniisip ko na okay lang naman sa akin kahit single or kahit wala pa lang anak. Kasi simula nung naging independent ako, yung naging 30 na ako mga mima, ay talagang yung mindset ko is okay lang naman sa akin kahit walang anak or kahit tumanda ako na walang anak kasi nga marami na akong pamangkin. Pero dahil nga mas bata si Josawa sa akin, is mas gusto niya na meron kami kahit isang baby lang. Kaya kahit ayaw ko pang umuwi, bala ko pa nga sana mag-apply pa Canada, ayan, napauwi nga ako ng maaga-aga kasi nga, yun na nga, gusto nga namin magkaanak. And may mga pangyayaring naganap doon sa dorm namin, and nahihirapan talaga akong mag-adjust mga mima, lalo pag tulog ang usapan. By the way mga mima, ang trabaho ko pala sa Taiwan is electronics company sa Apple products, and so marami kami mga Pilipino na andun. Almost mga Pilipino na nga ang nagtatrabaho doon. Mas marami talaga mga Pilipino. So ayan na nga, at dahil alam nyo namang iba-iba ang ugali natin mga Pilipino, so ayun, may mga pagkakataon talagang hindi magkakaintindihan. So syempre ako talaga ang tulog, ang ayaw kong nasisira. So ayun na nga mga mima, taong 2023, ayun, napauwi na nga ako sa Pilipinas. Umuwi na talaga ako kasi nga, ayun, hindi ko na talaga kinakaya, hindi na kinakaya ng katawan ko. Kasi nga syempre, kapag pagod ka, sobrang pagod mo sa trabaho, tapos kinukulang ka pa sa tulog, ay ha, yun ang pinakamahirap para sa akin. So ayun na nga, pagka-uwi ko nga dito sa Pilipinas, ay ayan, binadali ng josawa ko, kaya wala pang isang buwan, ay meron na talaga kami isang maliit na tao-tao. Yun na nga mga mima, nabuntis na nga ako, and ayun, nanganak ako ng 33 years old, diba, gurang na, matanda na, mahirap na talaga pag may edad ka na nagkaanak, and yun, ano sa katawan, iba pagdating sa katawan. So ito na nga itong aming bibihan, at aba, mag-iisang taon na ito ngayong April. So ayan mga mima, maraming salamat sa inyong panunood. Sa ulitin.